At syempre, hindi po kumpleto ang araw na ito kung hindi po natin makakasama ang sumulat, ang may likha ng Para Kay B. Ladies and gentlemen, the national artist for film and broadcast arts, the one and only, Mr. Ricky B. You're getting, ladies and gentlemen. Yay! Sir Ricky, maganda nga ako sa iyo. Sir Ricky, may chair po. Opo. Dito po kayo, sir. Happy birthday. Alright, so guys, meet the artistic team, the producers, the cast, and the author of Para Kay B. Palakpakan po natin sir. Actually, sa totoo lang, sa lahat ng libro ko, hanggang ngayon, ang bestsellers ko to Para Kay B. Eh, yet yung Para Kay B nasulat ko 2008 pa. Talo niya mas yung mga bagong libro ko. I suppose, yung mga nagbabasa gusto nilang nasasaktan. Sa pag-ibig, pag sobrang happy, hindi sila natutuwa eh. Parang lahat sila may mga ugot at ubo sa loob. Kaya mas masakit at mahapdi yung kwento ng pag-ibig. I think mas dala-dala nila sa loob nila. Kaya marami akong readers na nagsasabi sa akin na nabasa niya 4 times, 5 times, 6 times yung Para Kay B. Or kung minsan pag bumabagyo, nasa bahay lang siya, binabasa niya uli. I think kasi cathartic din yung pakiramdam, ano? Parang, I think siguro kaya marami rin sa atin ang mahilig sa malulungkot na kwento, malulungkot na kanta. Kasi pag naririnig natin yung mga ganito na, ay, hindi pala ako nag-iisang nasasaktan. Yeah. Kaya greatest love stories, lalo mga pelikula, Wuthering Heights and so on, karamihan, malungkot yung ending. Mas doon nakaka-relate yung tao. Totoo po yun, sir. Maraming mga nasasaktan, hindi na nila pinapakita. But sir, I'd like to ask, ano po yung pinaka-challenging na part nung binubuo niyo, sinusulat itong Para Kay B? Pinakahirapan ako dun sa chapter ng Malyaga. Kasi hindi siya totoo. Mayroon akong group ng readers sa bahay lagi. Lahat naman ng libro ko may ka-brainstorm, nag-feedback, all the way hanggang matapos. So, tuwing papabasa ko sa kanila yung draft, lahat gustong-gusto nila. Pero pagdating sa chapter ng Malyaga, umiiling yung mga kaibigan ko. So, anong problema? So, inabot ng ilang linggo rin yun na hindi ko ma-solve hanggang, anyway, na-solve. I think. Kasi sa ngayon, pag nag-book launch ako, usually nagpapa-autograph sila at ang daming lumalapit. Karamihan bumubulong personal ang book launch like yung ilan sinabi sa akin. Siguro nga 3 or 4 ang nagsabi sa akin ng mga babae na yung pong karanasan ni Sandra, nangyari din sa amin ng kuya ko. Oh my God! And ang Pilipino naman, ang Pilipino nagtitiwala stranger ako Suppose dahil stranger ako, kaya mas komportable sila So, yun, 3-4 noon nung nagkukwento ng gano'n. Pero marami ang nagkukwento tungkol kay Erica sa Malyaga. Mas maraming nagsabing paborito nila. Kanya-kanya silang paborito, pero maraming nagsabing paborito nila si Erica. I think ganun siya, talagang nakakahanap at makahanap ang audience natin. Kung saan sila makakarelate, kaninong character, kaninong buhay yung pinakamalapit sa kanila. Yeah, maraming anecdotes pala dyan. Nagkaroon kami ng isang okasyon na nag-propose yung isang character namin sa kanyang kasamahan sa cast. On the spot, pagkatapos sa isang performance ng Para Kay B. Ang gusto sabihin, parang personal yung tingin nila dun sa libro, yung niyayakap nila. Meron din mga pumunta sa bahay na panregalo niya sa kanyang girlfriend at hindi alam gagawin niyang sorpresa. And then nagtagkatuluyan sila, dumating sila sa bahay at nagpakilala sa akin. May isa naman na gusto niyang i-autograph to sa Para Kay B. Magtatapat to siya ng pag-ibig that night. At so magsulat ako doon sa libro ng dedication para makatulong sa conferences. Boost! Hindi na po sa artist Yun na. So to answer yung question mo, I think partly dahil pag-ibig,
And dahil libro, more than film, may feeling yung mga tao na personal na kanila yung kwento. Kaya pag nakakaharap nila ako, hindi sila nahihiya na magsalita rin. Totoo yun, sir. Ngayon po, di ba, kagaya nga ng sabi niyo kanina na isulat niyo 2008, mabasa ng 2008. Ngayon, stage play na siya. Yung mga dating karakter na nasa utak niyo lang, sir, ginagampanan na ng mga napakagaling ng mga artistang nandito. So, ano po yung pakiramdam? Like, ayun, kanina po, I think this is the first time na nakita niyo rin itong kanilang excerpt, no? Ano pong pakiramdam, sir, na, uy, it's finally coming to life? Nabawasan ng malaki yung kaba ko. Kasi syempre, parang pag sinalang sa publiko yung para kay B, parang sinalang na rin ako eh. And parang may feeling ka na naman, magko-comment sila, mag-evaluate sila, mag-react sila. So, inahiya ako sa ganun. Kaya yung kaba ko all the way hanggang... Pero nung kanina nakausap ko si Elchie at sinano, medyo confident na sila yun. And then napanood ko sila kanina. Sabi ko, mukhang it's in good hands. At kilala ko yung iba sa cast. Like, napanood ko yung tatlong upuan. Nakakapanood ako ng Lolong and That's good. I'm happy. Kasi nga, di ba, kumbaga at the end of the day, ang isang artistic endeavor kagaya nito, talagang kailangan ng panahon ng pagmamahal. Because now, it's a shared vision amongst everybody here on stage.